Mga bata, manatili nakatayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, maraming salamat po sa bagong araw. Salamat po sa aming pamilya, guro at mga kaibigan. Tulungan niyo po kami maging masunurin, mabait at masipag sa pag-aaral. Gabayan niyo po kami sa lahat ng aming ginagawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, siguraduhin walang basura sa ilalim ng inyong upuan. Kung wala na, ay maaari na kayong umupo. Ulit, magandang umaga mga bata. Meron bang lumiban sa klase natin ngayon? Natutuwa akong malaman yan. Ibig sabihin, interesado kayong matuto ngayong araw. Ngunit bago tayo magsimula sa ating bagong paksa, ay meron tayong mga alituntunin na dapat malaman. Ito ay binubuo ng salitang tipid. T. Tumahimik kapag may magsasalita. I. Iwasan ang pakikipag-usap habang may nagsasalita. P. Panatilihin ang kalinisan. I. Itaas ang kamay bago sumagot. At D. Dumalo sa klase ng may respeto. Naalala niyo pa ba ang tinalakay natin noong nakarang araw? Upang masubok kung naalala niyo pa, ay meron akong ipapakita mga larawan. Kung sa tingin niyo na ang larawan ay napapakita ng tamang paraan ng panalangin, ay itataas natin ang ating mga kamay. At kung sa tingin niyo na ang larawan ay hindi napapakita ng paraan ng panalangin, ay papalakpak tayo ng tahimik. Meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay simulan na natin. Unang larawan. Ito. Sa tingin niyo, ang larawan na yan ay nagpakita ba ng tamang paraan ng panalangin? Tama! Ang larawan na ito ay nagpapakita ng tamang paraan ng panalangin. Sa ating kalarang larawan, sa tingin niyo, nagpapakita ba ito ng tamang paraan ng panalangin? Tama! Ang larawan na ito ay hindi nagpapakita ng tamang paraan ng panalangin. Sa ating panghuling larawan naman ay magdasal bago kumain. Sa tingin niyo, ang larawan ba na ito ay napapakita ng tamang paraan ng panalangin? Tama! Ang larawan na ito ay nagpapakita ng tamang paraan ng panalangin. May tanong ako sa inyo. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagtitipid? Laika? Tama! Ang pagtitipid ay ang pag-iwas o pagbabawas ng paggamit ng isang bagay. Alam niyo ba kung ano ang paraan ng pagtitipid? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Ngunit bago iyan, ay alamin muna natin ang ating mga layunin. Maaari niyo ba akong sabayan sa pagbabasa ng ating mga layunin? Simulan na natin. Ang ating unang layunin ay natutukoy ang mga wastong paraan ng pagtitipid na nakakabuti sa kapaligiran. Pangalawang layunin na ipapakita ang pagpapahalaga sa pagtitipid bilang ambag sa pangangalaga ng kapaligiran. At ang panghuli ay nakakaguhit ng mga sitwasyong nagpapakita ng wastong pagtitipid sa tahanan o paralan. Ngayon naman ay may ipapakita ko sa inyo mga larawan. Sa tingin niyo, ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Lovely? Tama, ang bata ay natutulog habang nakapatay ang ilaw. Sa pangalawang larawan naman, ano ang ginagawa ng mga tauhan sa ating pangalawang larawan? Jessica? Tama, ang ina at ang bata ay nagtitipid ng tubig dahil sinasalo nila ito sa pagana upang magamit sa pagdidilig. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ipapangkat ko kayo sa 4 na grupo. Dito sa aking kaliwa, ang una at ikalawang hilera ay unang pangkat, ikatatlo at ikaapat na hilera ang pangalawang pangkat, at dito naman sa aking kanan, ang una at ikalawang hilera ay ang pangkatatlo, at ang ikatatlo at ikaapat na hilera ay ang pangkat-4. Bawat grupo ay bibigyan ko ng worksheet kung saan ililista ninyo ang mga bagay na maaari nating titirin sa ating
bahay o paralan. Pagkatapos ay sasagutan nyo ang tanong na paano ito nakakatulong sa kapaligiran. Bakit nyo ilista ang mga paraan na yan? Paano ito nakakatulong sa ating kapaligiran? Mayroon lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang gawain. Pagkatapos, ay pipili ako ng 2 representante upang pumunta sa harap at ibahagi ang inyong gawa. Pagbago iyan, narito ang ating rubric. Kaugnayan sa paksa, 5 puntos. Kooperasyon sa grupo, 5 puntos. Kabuuan listahan, 5 puntos. Pagtapos sa takdang oras, 5 puntos. Meron pa ba kayong katanungan? Wala na. Kung ngayon ay akin na ibibigay ang inyong mga worksheet. Ngayon ay simulan natin ang ating pagbabahagi. Simulan natin sa unang grupo. Jessica at Laika, maaari niyo bang ibahagi ang inyong mga nilista na paraan? Tama! Ang inyong nilista, Laika at Jessica, ay tamang paraan ng pagtitipid. Ngayon naman ay lumako tayo sa group 2. Althea at Karish, maaari niyo bang ibahagi ang inyong mga nilista? Magaling, Althea at Karish. Ngayon ay lumako tayo sa group 3. Kim at Maika, maaari niyo bang ibahagi ang inyong mga nilista? Magaling, Kim at Mikey. Ang mga paraan na iyan ay nakakatulong sa atin at sa ating kalikasan. Ngayon naman, para mas maunawaan pa natin ito, ang pagtitipid ay ang pag-ingat at matalinong paggamit ng mga yayaman upang miwasan ang pag-aksaya at mapanatili ang balanse sa mga pangangailangan at kagustuhan. Narito ang mga paraan ng pagtitipid. Una, pag-iwas sa pag-aaksaya, gamitin at recycle ang mga bagay. Kung sa tingin nyo na ang bagay na iyan ay maaari pong magamit, ay maaari nyo ito i-recycle. Katulad ng newspaper, maaari nyo ito gawing vase. Pangalawa, pagtitipid ng enerhiya. Patayin ang appliances kung hindi na ginagamit. Katulad ng nasa larawan natin kanina, ay ang bata ay pinapatay ang kuryente dahil siya ay matutulog na at hindi niya ito ginagamit. Pangatlo, paggamit ng tubig ng maayos. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit. Kapag tapos na tayong gamitin ng gripo, ay siguraduhin nakasara ito ng maayos. Kasi kung hindi, mayroong mga tubig na tutulo at masasayang ang ating tubig. Pang-apat, pagpapahalaga sa mga bagay. Alagaan ang gamit para tumagal. Kung meron din tayong gamit, alagaan natin ito dahil bigay sa atin ito. Ngayon naman ay may ipapakita akong isang video tungkol sa matalinong bata. Panoorin ninyo ito at obserbahan dahil meron akong tanong pagkatapos ng video. Sa isang malayong baryo, may nakatira na isang batang nagngangalang Jomar. Si Jomar ay isang batang matipid at matalino. Lumaki siya sa isang pamilyang nagtuturo ng kahalagahan ng pagtitipid. Sa kanyang baryo, may malaking kagubat. Ngayon naman, tapos na natin panoorin ang video. Base sa video, paano nakakatulong ang simpleng pagtitipid sa kapaligiran? Jeb? Tama! Ang pagtitipid ay nakatulong upang hindi agad maubos ang ating tikas na yaman. Ano ang natutunan ninyo mula sa video? Laika? Tama! Ang pag-recycle at pagtitipid ng kuryente or appliances ay isang paraan ng pagtitipid. Ngayon naman ay gagawa kayo ng isang poster. Iisip kayo ng isang paraan na ginagawa nyo sa inyong bahay at ipapaliwanag ito sa 3 pangungusap. Pagkatapos ay pupunta kayo dito sa harap at ibabahagi ang inyong poster. At bago tayo magsimula, narito ang ating rubric. Pagsunod sa tema, 5 puntos. Kalinisan at kaayusan, 5 puntos. Pagpapaliwanag ng benepisyo sa kapaligiran, 10 puntos. Ngayon, simulan ninyo na ang paggawa ng inyong poster.
Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon ay simulan natin ang ating pagbabahagi. Laika, maaari mo bang ibahagi ang iyong poster? Magaling, Laika! Ang paraan na iyong ginuhit ay isang tamang paraan ng pagtitipid. Ngayon naman, para sa ating bago tayo magtapos ay meron tayong takdang aralin. Kung sa palagay niyo ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang paraan ng pagtitipid, ay gumuhit kayo ng smiley face. At kung sa tingin niyo naman na ang pangungusap ay hindi nagpapakita ng tamang paraan ng pagtitipid, ay gumuhit kayo ng sad face. Isusulat niyo ito sa isang kapat na papel. Simulan niyo na ang pagsusulat. Bago tayo magtapos, ay balikan muna natin ang ating mga layunin. Maaari niyo ba akong sabayan sa pagbabasa? Simulan na natin. Natutukoy ang mga wastong paraan ng pagtitipid na nakakabuti sa kapaligiran. Nakamit ba natin ang layunin na ito? Tama, nakamit natin ito. Pangalawa, may papakita ang pagpapahalaga sa pagtitipid bilang ambag sa pangangalaga ng kapaligiran. Nakamit ba natin ito? Tama, nakamit natin ito. At ang panghuli ay nakakaguhit ng mga sitwasyong nagpapakita ng wastong pagtitipid sa tahanan o paralan. Nakamit ba natin ang ating mga layunin? Magaling mga mag-aaral, nakamit natin ang ating mga layunin. Huwag niyong kalimutan ang inyong takdang aralin dahil ipapasa niyo yan sa susunod nating pagkikita. Paalam at salamat! Hanggang sa muli, paalam!